For today's video, so ayan, tinutungang manok. Sa amin nga, sa Bicol, ang manok kapag native ay tinututong namin yung gata. Kung di nyo pa ito na-try at hindi naman kayo na gumagawa ng ganito, sobrang sarap po ng lasa nito. Try nyo din kapag gusto nyo. Pinagmantika ko nga yung gata nito. May siling pula, may siling green. At malunggay nga ang inilagay natin na gulay. Masustansyang gulay ang malunggay. So, ayan ang ating tinutungang manok. Ganito po ang paggawa nito, yung kinayod na manok, ilalagay nyo ng baga. At iihipan nyo yung baga para masunog yung gata. Pag alam nyo naman na okay na at may nasunog na sa niyog, itakpan nyo ng niyog yan. Kusa nang mamamatay yung apoy dyan. At kapag alam nyo patay na yung apoy, pwede nyo tanggalin yung uling. At pwede nyo nang gawin, pigain nyo yung gata. Magtabi kayo ng kakang gata. Kung gusto nyo na mas masarap, mas magata yung inyong niluluto. Sinubukan ko lang magluto ng hindi native yung manok. Mas masarap pa din yung native kapag sinunog yung gata. Mas masarap pa rin yung native kasi medyo matigas yung laman. Itong manok na to, masyadong malambot yung laman niya nung naluto na. Nung mga bata pa kami, mahilig ang magulang ko magluto ng ganito. At ang sarap-sarap po ng luto ng aking tatay. Kaya na-miss ko siya, kaya ginawa ko siya. Kaya ayan, kung gusto nyo matutunan, sundan nyo lang itong video. Ganyan lang po yung paggawa niyan. Mas masarap din ihalo dyan ay papaya. Kapag papaya po, mas masarap. Wala kasing papaya sa palengke. Wala akong nakita, kaya malunggay na lang yung aking binili. Pero naman kung nasa probinsya kayo at may native kayo, try nyo sa native nyong manok. Napakasarap. Makakalimutan nyo na may biyenan pala kayo. Isa nga pala ito sa mga niluto ko nung bagong taon. Ito yung aking isang niluto kong menu. Sundan nyo na lang kapag gusto nyo gayahin. So ilagay nyo yung mga ricados kapag nagunaw na yung niyog. Madali lang naman lutuin dahil si manok ay malambot masyado. So ayan, pinapakuluan na natin yung ating gata. At kapag yan kumulo na, ilalagay na natin yung manok. Kayo na lang din bahala kung paanong timpla ang gagawin nyo. So ayan, thank you for watching everyone. Maraming salamat sa patuloy na panonood ng aking mga videos. Hindi na pala nga muna ako mag-music. Pinuputol-putol ko muna yung music dahil halos lahat ng aking video ay copyright daw. Ano ba yan? So, ayan. Malapit na yan. Malapit nang kumulo ang ating gata. Kaya antay-antayin lang natin. Kapag kumulo na, ilalagay na natin yung manok. So, dapat pag naggagata tayo, lagi nating galawin ang gata, ang ating nilulutong gata para hindi siya mamuo. At masarap ang pagkaluto kapag po laging ginagalaw yung gata. Ayan, ganyan po. Pag ganyan po ginagawa ay masarap po pagkakaluto niyan. Dahil hindi na namumuo yung gata niya. Kumukulo na ang ating gata, pwede na nating ilagay yung karning manok para naman maluto na. Pagkatapos nga palang ilagay yan, hayaan lang natin na kumulo yan. Hayaan nating maluto muna yung manok. So pagluto na yung manok, alam natin na kaunti na lang yung sabaw. Saka na natin ilalagay yung gulay na malunggay. So ayan, malapit na yan maluto. Konti na lang yung sabaw, kaya ilalagay na natin yung dahon ng malunggay.
Kapag naman yung nilagay natin yan, madali na yan maluto dahil saglit lang naman yung dahon. Minsan nga, pinapatay ko na yung apoy at hinahayaan ko lang dyan sa kanyang sabaw. So, ayan, malapit nang maluto ang ating tinututungan na manok. Mikas-mikas natin para yung malunggay ay mapahalo doon sa manok. Medyo paigahan pa natin ng sabaw. Pagmamantikain natin yung sabaw niyan para lalong mas masarap. Mas masarap din sana kung papaya ang ilagay diyan. Masarap po pag papaya. So, ayan. Thank you for watching, everyone. Luto na yan, kaya lang hindi muna natin tatanggalin sa apoy dahil mayroon pang kaunting sabaw. Mas maganda yung nagmamantika talaga siya. 10 minutes na lang. Ahoy na natin para tayo makakain na. Ayan, nagmamantika na siya. Alam niyo ba, ang bango ng amoy. Kaya pag nagluto kayo, pamantikain nyo. At naku, ang amoy niya napakasarap. So, ayan, nilagay na natin sa bowl ang ating niluto para tayo makakain na. Natatakam na akong kumain. Miss na miss ko na yung ganyang luto. Nagluto din pala ako ng isda na adobo. So, ayan. Yung isda yan na malaman na pwedeng sabawan. So, ganyan yung aking pagkakaluto. Parang inadobo ko siya. Nilagyan ko siya ng toyo, mantika. So, masarap. Dinugtong ko na nga lang pala yan dito dahil maiksi lang yung aking bidyong yon para umabot sa 13 minutes. So, yan. Ginawa ko na lang to. Dinugtong ko na lang to dito.
So yan, luto na nga yung ating adobo, ang isda. Ang sarap ng isda. Thank you for watching. Sariwa po yan, isda na yan, nung aking binili. So ayan, kainan na nga. Palagi po ako nakakamay pag kumain. Hindi po ako nasasarapan kapag nakakutsara ako. So yan, thank you for watching everyone. 2 menu ko. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo ang aking niluto.